Hello, welcome to Libra Philippines. So rating ito for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Feel free to check yung mga other videos natin, mga na-upload na. And yeah, this is timeless reading, guys. Lahat naman ng reading ko, almost pala, is timeless. And I do that kasi, of course, kapag tinawag ka ng spirit guides mo or angel guides mo sa video ko, kahit matagal nang uploaded yung video, maaaring ito pa lang talaga yung time para mapakinggan mo yung reading na ito. Okay? So let's start. Let's start. This is for the sign of Libra. Kung ayaw mo ng klase ng reading ng kung paano ko mag-read, pwede ka mag-next video. What do we have here for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Mga hindi pa naka-follow sa akin sa Facebook, guys, Madam P. Search mo na lang Madam, tapos lagyan mo space P. Space pa ulit sa dulo. Para madali yung ma-search. Okay. Tsaka medyo, wait lang. Ayan. Sorry about that. Medyo mag-ingat ka. Kasi merong mga nag-poser ba? Tawag doon. May poser na na gumagaya or nagpo-post as me, pero hindi ako yon. Doon ka lang sa mga binabanggit ko dito sa video pumunta. Okay, Unipree, yun yung aming TikTok shop. Nagawa nila yun, guys, para makapang-scam, so mag-ingat kayo. Nagpe-pretend sila na ako. Hey, anyway, Libra, I see success here with the Nine of Pentacles. This is you. This is success, career success, money, Nine of Cups. Nakita tayo dito ng admiration mula sa ibang tao. A lot of people is i-admire ka nila because of the success na na-achieve mo sa buhay mo. Continue mo lang yan. Six of Pentacles, well, Libra, isa ka sa zodiac sign. Of course, yung ruling planet mo is the planet of Venus, the planet of love and beauty. Hindi ako magtataka kung mahilig ka talaga sa mga items, luxury items, or kung hindi man luxury, it could be, items that represents beauty, like fashion, makeups. Kung ikaw naman ay lalaki, it could be, a collection of things like shoes, perfumes, etc. But anyway, it could be anything. Six of Pentacles and the Ace of Cups. You deserve a person that would give you all that stuff. Lalo na kung ikaw ay babae. Kung ikaw ay lalaki, not necessarily, a person na bibigyan ka ng mga ganon. Pero from time to time, yung pagbibigay ng gift, it's okay to receive something special naman, di ba? And you deserve a person like that. No? Don't settle for anything less. Huwag kang mag-settle or huwag kang makampante sa pwede na to, ito, kahit ito lang yung kaya niyang ibigay, pwede na to because you deserve more. Hindi ko sinasabing magpaka gold digger ka. But wag, kasi pag ito lang tingin mo sa sarili mo, feeling mo ito lang din ang bagay sa'yo ang nararapat sa'yo. Diba? Tingnan mo yung sarili mo na nandito ka. At ang bagay sa'yo at ang dapat sa'yo, yung mga nandito din. Yung Libra, they represents the weighing scale. And mas okay sa'yo yung partner na kapantay mo. Katulad ng weighing scale, hindi siya mas mababa sa'yo. Kasi tendency is that pag nagpili ka ng partner na mas mababa sa'yo, hilahin ka rin yan pababa. Okay? So, anong partner dapat mong hanapin? Either ka-level mo or mas mataas sa'yo para hilain ka niya pataas. Diba? Ganon. And
Anyway, I'm just saying guys, kasi nakakita tayo ng new love for you. Justice card, the High Priestess, Justice card, and the Four of Wands is here. Alam mo, ang ganda nitong energy nito. This is soulmate energy kind of feeling. And yeah, I feel like your soulmate is this person. This is a new person for you. Someone is stable, someone who values money, values love, and I feel like this person could also be materialistic in a way na parang ganun siya kung paano siya magpakita ng love sa'yo in a material things. And yun din naman yung deserve mo, yun naman yung gusto mo. Alam mo, kanya-kanya tayo ng love language eh. And a lot of you na nakukuha ko na energy is that yung love language mo is, you know, through gift. Wait lang guys. Okay, I'm back. Anyway, so nakakita ko dito ng person na sa main energy ng person na to, this is soulmate kind of energy. Justice card, gusto niya ng stability, marriage, Four of Wands. Yeah. Etong person na to, hindi siya makikipag-connect or relasyon sa'yo na ang tingin niya sa relationship na gagawin ninyo is parang putyo-putyo lang. Diba? Gusto niya ng matibay na relationship connection. And this could be a new person, guys, with the Ace of Cups. Ayan. And ito nga yung qualities niya, nabanggit ko na. This is someone na stable. I feel also like this person will give you all the love na gusto mo or kailangan mo, na parang hindi mo na kailangan tanungin sa kanya kung mahal mo ba ako or what. Kasi definitely maipararamdam niya sa yun kahit hindi mo tanungin. You can feel it eh. Lalo na soulmate energy nga eh. So kahit hindi niya sabihin sa'yo, kusa mo na lang mararamdaman. Okay? Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? The Queen of Pentacles is here. And actually, yung person mo nagpakita siya as King of Pentacles kanina. So, you are the Queen of Pentacles. You're the King and Queen. Bagay talaga kayo. You do have here the Hermit, Virgo energy. Well, gusto ko na rin kunin yung energy ng person mo kasi natawa ako sa energy mo. Emotions mo para sa kanya. Hindi ko pasensya ka na kung umaalog ha. Tinitignan ko kung saan galing yung pag-alog na yun. Kasi hindi naman, wala sa table yung stand ng phone, actually. It could be because yung wire, nadadali yung wire. Anyway, pagpasensya mo na lang. Pag lang naman nagsha-shuffle ako. Okay, yung person na to, dun muna tayo sa emotion mo. Kasi natawa ko sa emotion mo. Well, sabi ko kanina, advice ko, wag kang pumili ng someone na medyo below sa'yo. You are this. Nandito ka sa taas. Yung iba kasi sa'yo, sa inyo, tendency, there's a possibility na i-ignore or hindi mo masyadong i-reveal yung emotions mo sa kanya, but rather itago, mahiya, parang ganun. Or hindi ka maging totoo sa person na to. There's a possibility kahit pa ikaw yung Queen of Pentacles, a lot of you is pwedeng you would settle for someone or anyone that is less than you. Kasi feeling mo, nandito ka sa baba. Pero ang totoo niya, nandito ka sa taas. Sabi ko sa inyo, ang piliin mong person is either ka-level mo or mas mataas sa'yo. Kasi there's a chance na hindi mo masyadong i-reveal or sabihin yung emotions mo towards this person or magpakipot or what. Kasi you feel like,
nakakahiya kasi nandun, ito ang tingin mo sa kanya, marami nagkakagusto sa kanya, ito siya, so on and so forth. So, kaya kita in-advisean kanina kasi ito na yon. Yun na nakuha ko yung energy mo ng pagtatago. Yung person mo, the Two of Swords, there's this decision to make. Yung iba sa inyo, you could be dealing with two people, kaya medyo nahirapan ka rin mamili or hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin or choice mo dito. The Sun is here. Ganito, kung sino yung mas napapansin mo, doon yung piliin mo kasi siya yung talagang gusto mo. Yung iba kasi natatakot na dahil maybe sa mga previous relationships mo, na doon yung point sa'yo na ayoko na dun sa taong mas mahal ko. Kasi ako yung mas masasaktan. Doon ako sa taong mas mamahalin ako. Kasi okay lang na mawala yun sa amin dahil at least hindi ako yung mas nasaktan. Parang ganun. Pero, ganun talaga ang love. You should never stop trying. Kasi ganun, hanggat nabubuhay tayo, love is there. 'Di ba? Huwag kang matakot magmahal at huwag kang matakot or huwag mong pangunahan kung ano yung love na ibibigay sa'yo. Kumbaga, basta huwag ka lang maglagay ng expectations. Yun lang yun eh. Diba? What if itong taong i-ignore mo, siya pala yung magbibigay ng mas pagmamahal sa'yo. Masyado ka lang natakot. Masyado mo lang hindi masyadong pinansin or what. Diba? Anyway, the Two of Swords is here. So, yung person na to is, I feel like nandun din yung pagdadalawang isip niya regarding the connection kasi pwedeng pareho kayo. A lot of similarities sa inyong dalawa. The Sun. Nakakuha ko ng Leo energy sa kanya, so pwedeng siya ay someone na very creative or someone, kung hindi man sa talent or sa skills, pwedeng sa leadership. Yan, magaling siya pagdating sa leadership abilities. And, yeah. Anyway. Ang nakukuha natin is napapansin or kung hindi pa dumadating sa buhay mo, yung iba hindi pa eh. Mapapansin at mapapansin ganitong person na to at ganun ka rin naman sa kanya. What will happen in the near future sa inyong dalawa? The Death card and the Three of Cups. This is Cancer, Scorpio, Pisces energy. Major Arcana, the Death card. A Ten of Wands. King of Swords is here, the Fool. Well, nakakita tayo dito ng ending of friendship. So, yung iba pwede may mga friends or may mga tao na parang tinuring mo ng kaibigan, malapit na kaibigan, na pwedeng i-end mo. For whatever reason, I feel like these people, parang nakuha mo na yung mga dapat mo makuhang lesson sa kanila, matutunan na lesson sa kanila. So, I can see an ending regarding this friendship energy. And it is because gusto mo nang bawasan ko naman yung bigat na nararamdaman mo or yung isipin mo. And isa sila sa pwedeng naiisip mo. Okay, yung iba naman sa inyo, pwedeng umalis ka sa isang group of friends or people na parang hindi mo na kasi sila feel kasama or what. The Ten of Wands, I feel like yung person na kakonect mo in the future, there's an energy of obligasyon. So, pwedeng itong person na to is may obligasyon siya. Maybe he or she is already, may anak. Pwedeng ganun. But, nakikita niya kasi yung home sa'yo. So, hindi naman ibig sabihin na kasi gusto niya ikaw yung mag-alaga or pumapel doon sa kung ano man yung nawala sa kanya. But, there's a possibility na ikaw yung nakikita niya na I want you kasi
nakikita ko yung pagbibuild ng home kasama ka. And yeah, the Page of Pentacles, this is child or children energy, so pwedeng ganun. The advice here actually is huwag masyadong magmadali. Mas maganda if yung connection ninyo will start as friends muna. And then eventually, yung friendship mas mag-grow. And at the same time, pag nandun na kayo sa friendship stage, huwag kang matakot. Kumbaga, once na nagkaroon na ng pagle-level up yung connection ninyo. Basta alam mo yan eh. Diba, alam mo yan, ikaw na alam niyan. Marami ka ng lesson na natutunan sa buhay mo. Time for you to apply those lessons. Lalo na pagdating sa love. Masyadong mature yung energy na ito, guys. Yung nakuha kong energy. Iba kasi sa inyo, masyado na ring matured mag-isip. Kaya parang isinasantabi na yung pagdating sa usaping love. But anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.